Sa buwan ng Marso itinakda ang Fire Prevention Month dito sa Pilipinas dahil dito ang pinakamaraming natatalang sunog sa buong taon. Kaya naman pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa sunog at gumawa ng mga hakbang para maiwasang masunog ang bahay at mga ari-arian. Dahil dito, handog ng BFP Special Rescue Force Sorsogon ang 10 fire prevention and safety tips na makakatulong sa inyo para makaiwas sa sakuna. 1. Gumamit ng may kalidad na saksakan at wire. Siguraduhin ang mga gagamitin na saksakan at wire sa bahay ay hindi mababa ang kalidad. Maraming mumurahing mga kagamitan gaya ng wire at saksakan ang hindi dumadaan sa tamang proseso ng paggawa, kaya naman madaling masira, at nagdadala pa ng panganib. Dumadaan sa product safety ang mga electrical appliances at iba pang mga kagamitan sa bahay para masigurong mababa ang tsansang magdulot ang mga ito ng sunog. 2. Siguraduhin walang sira ang mga wire. Isa sa mga madalas nating naririnig na sanhi ng sunog ay faulty electrical wiring. Kaya naman kailangan suriin ang mga wiring natin sa bahay kung may sira ba ang mga ito. Kung kaya pang ayusin, dapat ay agad na kumpunihin ang mga ito. Palitan naman ang mga wiring na talagang hindi na maaayos. Sa pagkumpuni ng mga wiring, siguraduhin gumamit ng tamang kagamitan. Hindi dapat gumagamit ng masking tape o scotch tape sa mga wire dahil hindi ginawa ang mga ito para sa wire. Electrical tape lamang ang gamitin. Makakabuti din na magpatulong na lang sa mga electrician para masigurong tama ang pagkukumpuni na gagawin. 3. Iwasan ang pag-overload ng mga saksakan. Ang pag-overload ng mga saksakan ay maaaring mangyari kapag sobrang daming appliances ang nakasaksak na hindi na kayang suportahan ang dumadaloy na kuryente. Madalas nangyayari ang overload kapag gumagamit ng octopus connection, at ang sabay-sabay na paggamit ng mga appliances na malakas sa kuryente. 4. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit. Ang susunod na fire prevention safety tip ay ang pagtanggal sa pagkakasaksak ng mga appliances at kagamitan na hindi naman ginagamit. Kahit pa kasi nakapatay ang mga ito, patuloy pa rin ito kumukonsumo ng kuryente. Nakatipid ka na sa kuryente, naiwasan mo pa ang sunog. Gawin ito bago matulog, at kapag aalis ng bahay. Maaari ring patayin ang kuryente sa main switch ng bahay kapag walang maiiwan dito. 5. Bantayan ang mga niluluto. Kapag tayo ay nagluluto, huwag natin hahayaan ang ating mga niluluto. Hindi lang ang pagkain ang maaaring masunog kundi pati na rin ang bahay kapag naiwan ang mga niluluto ng walang bantay. Iwasan ding mag-iwan ng mga flammable na bagay malapit sa kalan dahil maaari itong magliyab kapag hinangin ang apoy ng kalan. Bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe, like, comment and share sa video na ito sa aking munting channel, Lodi Paps TV. Pang-anim, patayin ang gas pagkatapos magluto. Kapag natapos naman magluto, ugaliing patayin ang gas at kalan. Kapag nag-leak ang gas sa ating mga kalan, o kaya naman ay pinaglaruan ng mga bata, isang kislap nito ay madali nang maging sanhi ng sunog. Ugaliin ding i-check ang mga tangke ng gasol kung mayroon ba itong leak.
Isang simpleng paraan kung paano ito gawin ay ang panggamit ng tubig na may halong sabon. Gamit ang spray o sponge, basahin ang tangke gamit ng tube na may sabon at tubig. Tignan kung may parte ng tangke na magkakaroon ng mga bubbles. Kapag mayroon ay agad na palitan ang mga ito. Pang-7, pahingahin ang mga appliances. Ang mga appliances sa bahay ay dapat na pinagpapahinga, lalo na ang mga electric fan at aircon. Kapag summer, tuloy-tuloy ang paggamit sa mga ito kaya naman sobrang nag-iinit ang mga makina at nagiging sanhi ng sunog. Bigyan ng sapat na oras ng pahinga ang mga appliances upang ang mga ito ay lumamig, at para na din hindi madaling masira. Tandaan na dapat tanggalin ang mga ito sa pagkakasaksak. Pang-8, ilayo ang posporo o lighter sa mga bata. Madalas din nating marinig sa balita ang mga bata ang pinagsimulan ng sunog dahil sa naglaro ito ng posporo o lighter. Kaya naman siguruhing may tabi ang mga ito sa mga lugar na hindi nila maaabot o mabubuksan. Turuan din sila na hindi dapat paglaruan ng mga ito dahil maaari itong pagsimulan ng sunog. Pang-9, patayin ang mga kandila bago matulog. Kapag nag-brownout o kaya naman ay gumamit ng kandila sa iba pang bagay, siguraduhin hindi ito iiwan ng nakasindi kapag matutulog na. Maaari kasing pagsimula ng sunog kapag ito ay aksidenteng natamba o nasagi. Isa ito sa mga madalas na sanhi ng sunog. Magandang alternatibo sa kandila ang flashlight o emergency light para hindi na kailangan pang magsindi, at maiwasan na rin ang panganib ng sunog. Last but not the least, pang-10, siguruhing may fire extinguisher sa bahay. O ugaliing magimbak ng tubig bago matulog. Ang panghuling fire prevention safety tip ay siguraduhin may fire extinguisher sa bahay para kapag nagsimula ang sunog ay agad itong maapula at hindi na lumaki pa. Kung wala pa namang fire extinguisher sa bahay ay maaring mag-imbak muna ng tubig sa timbo bago matulog, malaking bagay ang maitutulong nito kapag maliit pa lamang ang sunog. Mainam din kung may smoke detector para malaman agad kapag may sunog sa loob ng bahay, at para may report ito agad bago pa ito lumawak. Kapag hindi naapula ang maliit pang sunog ay agad na itawag sa bumbero upang maaksyonan agad. Huwag nang hintayin pang lumaki ang sunog bago tumawag ng tulong. Kaya siguruhin ding naka-phone book ang mga emergency hotline numbers sa inyong lugar, tulad ng sa BFP, PNP, DRRMC, ambulansya, barangay official at iba pa. Ang mga nabanggit na fire safety tips ay hindi lamang para sa Fire Prevention Month kundi para sa buong taon. Isang malaking trahedya ang maidudulot ng sunog, kaya naman kailangan nating gawin ang lahat maiwasan ito. Tandaan, mas mabuti kung maiiwasan ang sunog, kaya naman ating sundin ang mga fire prevention and safety tips na ito. Higit 15,000 sunog ang naitatala taon-taon, o halos 42 sunog araw-araw. Pero alam nyo ba na maaari nating sugpuin ang sunog bago pa ito magsimula? Kaya ihanda ang inyong pamaypay dahil ang nag-iinit na video na ito ay maaring magligtas sa inyong buhay. Ang sunog ay maaring mangyari kahit anong petsa ng taon. At ayon sa pagsusuri, Marso ang may pinakamaraming insidente ng sunog. Kaya noong 1986, itinalaga ito bilang Fire Prevention Month. Ito ay isang hakbang upang ipakalat ang kaalaman tungkol sa karaniwang pinagmumulan ng apoy, paano ito maiiwasan at kung ano ang dapat gawin kapag may sunog. Paano nga ba nagsisimula ang apoy? Una, isang fuel source. Kailangan may sunugin ang apoy na solid, likido o gas. Pangalawa, sapat na supply ng oxygen o hangin upang mapanatili ang sunog. At ang huli, heat o ignition source, isang bagay upang simulan ang sunog. Kapag pinagsama ang tatlong elementong ito, nagdudulot ito ng chemical na reaksyon na pinagsisimulan ng apoy. Maaari natin itong tawaging fire tetrahedron. Tinansyang nasa higit 4 na bilyong piso ang pinsalang nagagawa ng sunog taon-taon. Pero saan nga ba karaniwang nagsisimula ang sunog? Ayon sa Batangas City Bureau of Fire Protection, ang tatlong karaniwang dahilan ng sunog ay sunog na nagmumula sa koneksyon ng kuryente na maaring magdulot ng electrical overload, electrical arc o short circuit.
sunog sa mga nakasinding ukos ng sigarilyo na basta-basta lamang tinatapon at aksidenteng na itatabi sa mga material na maaring pagsimulan ng apoy. At sunog sa napabayaang open flame kagaya ng kandila o kalan ng gas. Ang tatlong insidenteng ito ay naitala hindi lamang sa mga tirahan, kundi pati na rin sa iba't ibang mga pribado at pampublikong gusali. Ngunit ano nga ba ang pwede nating gawin upang maiwasan ito bago pa man magsimula? Karaniwan ng mga sunog ay maaring maiwasan. Tandaan lamang natin ang 5 hakbang na ito para malayo tayo sa peligro. Mag-install ng smoke o heat detector at fire extinguisher sa loob ng bahay. Panatilihin itong malinis, suriin kada buwan, palitan ang baterya kada taon, at alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher. Ihanda ang inyong exit drills in the home o EDIT. Ugaliing sanayin ang inyong fire escape plan ng 2 beses sa isang taon. Huwag kailanman iwanang napabayaan ang kahit anong heat source, kagaya ng kandila at kalan. Maging maingat tuwing nagluluto dahil mabilis mawala ang ating atensyon kung maraming sagabal sa ating gawain. Mag-iingat sa paggamit ng inyong mga dekoryenteng kasangkapan. Ugaliing regular na suriin ang mga kable nito at kung maaari ay patayin ito kung hindi ginagamit. At kung magsimula ang sunog sa inyong bahay, agad na umalis at tumawag sa 723-7299 o 0915-602-1984 para sa taga Batangas City at 911 kung nasa ibang lugar. At sa kahit anumang kalagayan, huwag tangkain balikan ang nasusunog na bahay. Tandaan, ang sunog ay maari nating iwasan. At ang mga hakbang na ito ay maaring mailigtas ang inyong buhay. Una, mag-install ng smoke o heat detector at fire extinguisher. Pangalawa, ihanda ang inyong EDIT. Pangatlo, huwag kailanman iwanang napapabayaan ang kahit anong heat source. Pang-apat, mag-ingat sa paggamit ng inyong mga dekoryenteng kasangkapan. At pang-lima, kapag nagsimula ang apoy, agad lumabas at tumawag sa fire hotline. Sabay-sabay tayong maging handa upang sama-sama tayong maging ligtas hindi lamang sa COVID-19, kung hindi pati na rin sa mapanganib na sunog. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang mga ilang fire safety tips na makakatulong upang maproteksyonan ang ating mga bahay at pamilya laban sa sunog. Laging isipin na ang unang depensa laban sa sunog ay ang pagpigil nito. Responsibilidad po ng bawat isa ang mapigilan ang anumang sanhi ng sunog. Tandaan ang salitang EDIT o exit drill in the home. Alam nyo ba ito? Kinakailangang mayroon po tayong tinatawag na fire safety escape plan. Karaang makarinig ng alarma ng sunog, agad na lumabas ng bahay. Ang katamtamang oras para makalabas ay nasa 2 minuto at 30 segundo. Ugaliing sundin ang inyong fire escape plan. Kung kayo naman ay nagluluto, bantayan ang inyong stove at patayin ito pagkatapos. Iwasang magsuot ng damit na may mahabang manggas habang nagluluto. Itabi at itaas ang mga posporo at lighter sa isang lugar na hindi kayang abutin ng mga bata. Kapag meron ng apoy, gumapang sa pinakailalim na bahagi sapagkat ang usok at init ay pumapaitaas. Kung sakaling naabot ng apoy ang inyong damit, tandaan ang acronym na SDR o Stop, Drop, and Roll. Narito naman ang ilan sa mga dapat gawin bago matulog. Siguraduhing nakapatay ang electric stove at naisarang mabuti ang gas range. Patayin ang lahat ng kandila at gaserang nakasindi. Patayin at tanggalin sa saksakan ang lahat ng electrical appliances na hindi naman ginagamit. Bago itapon ang ashtray, siguraduhin ang lahat ng laman nito ay patay na. Huwag manigarilyo sa kama o sa loob ng kwarto.
Madalas ang sunog ay nangyayari sa gabi. Kaya naman, siguraduhing magkaroon ng regular na pag-iinspeksyon sa loob ng tahanan bago matulog upang mapangalagaan ng inyong pamilya. Ipaskil malapit sa telepono ang mga numero ng Bureau of Fire Protection at iba pang emergency numbers. Sakaling may sunog o anumang sakuna, tumawag lamang sa pinakamalapit na fire station. Halina't maging bahagi sa daang naming minimithi. Huwag nang magatubili, himukin ang iyong sarili. Kaibigan